Hallelujah! Dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila siya. Ang Panginoon ay ating pupurihin. Ang Panginoon ay ating dakilain. Walang katulad ang pag-ibig niya. Siya'y laging tapat, walang kapatay ang Panginoon sa ating buhay. Dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila siya. Ang Panginoon ay ating pupurihin. Ang Panginoon ay ating dakilain. Walang katulad ang pag-ibig niya. Siya'y laging tapat, walang kapatay ang Panginoon sa ating buhay. Dakila siya, dakila siya, dakila siya, hallelujah. Kahit maglaho ang mundo, tanging si Jesus ang sandigan ko. Dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila siya. Sabay-sabay po natin sabihin. Dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila siya. Amen. Magandang umaga po, church. Morning. Po. Tayo po ngayon ay magsisimula na sa ating pong gawain. Alam ko po tayo po ay narito upang magbigay ng isang mataas na papuri at pagsamba sa Panginoon Diyos. Sige po, palapangan po natin ang ating Panginoon Diyos sa kanyang kabutihan. Amen. God is good and all the time. God is good. Sige po, tayo pong lahat ay tumayo. Tayo po ay lumagay sa spirito ng panalangin. Hallelujah. Heavenly Father, we just want to glorify and honor your holy name this day. For you are holy, mighty, powerful, merciful Father. Lord, your grace is always sufficient, and your power is perfect to our weaknesses. We are so grateful and thankful, Panginoon, sapagkat
kami, O Diyos, sa umagang ito, ay niyo pong muli dinako sa lugar na ito upang kayo, Ama, ay sambahin, luwalhatiin, i-magnify ang iyong pangalan. Lord, as we come to you this morning, worship you in spirit and truth, we believe in your promises. You have said, if we confess our sins, you are faithful to forgive us from all our unrighteousness, from all our iniquities. Lord, forgive us from all worries, anxieties, pride, lustful thoughts, Panginoon, mga self-centeredness sa aming buhay, mga Diyos-Diyosan na nakatago sa aming pong puso, mga bagay na alam po naming mabuti, hindi po namin ginagawa, kami po'y nagkakasala. Maging sa mga ginagawa po namin na wala pong pag-ibig sa kapwa, higit sa inyo, kami po'y nagkakasala. Lord, apart from you, we can do nothing. Hindi po kami makakabot sa inyo pong kabanalan, for you are the Holy Father. And we are unholy, we are riches, Panginoon. Kaya napupuri po kami, nagpapasalamat, Ama, sa inyo pong dakilang pag-ibig na inyo pong pindama sa krus. Panginoong Isus, kayo po'y namatay, ang inyong dugo ay nabuhos upang kami, Lord, ay magkaroon ng pag-asa, ng buhay na walang hanggan. Sa umagang ito, we pray and ask the Holy Spirit to move in our midst. For you said, Lord, 2 or 3 gathered to your name, there you are in the midst of us. Empower niyo po, Panginoon, ang aming pong pastor, with your Holy Spirit. Give him the wisdom. Give him the power. Fresh revelations, discerning spirit, to preach your word this morning. Maging sa bawat isa sa amin, give us, Father, the wisdom to understand your word, the strength to live, Panginoon, sa iyong mga salita, upang patuloy na maluwalhati ang iyong pangalan sa aming buhay. Kaya Lord, magmula sa simula hanggang sa bukas, sa mga ito, we just ask, pray, na mangyari, maganap ang iyong kagustuhan, kalooban, na mahayag ang iyong salita, patuloy na maluwalhati ang iyong dakilang pangalan sa aming pong kalagitnaan. Kaya Lord, ang lahat po ng glory, lahat ng honor, lahat po ng pasalamat, pagluwalhati, Ama, belongs to you alone. This we ask and pray, the mighty name of your Son, our Lord, our Savior. In Jesus Christ's name we pray. Amen at amen. Pagpapakan po natin, Panginoon. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Tayo po ba i-bless sa umagang ito? Kay buti-buti ng Panginoon sa araw-araw. Amen? So tayo pong lahat ay umawit, magbigay ng papurit pagsamba sa ating Diyos. Palakpakan po natin ating Panginoon. Pwede po ba habang tayo umaawit, umikot po tayo at magkamayan sa bawat isa. Hallelujah, Lord! We praise you! We glorify your name, O God. Sa umagang ito, napakabuti mo, Jesus! Oh, 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 Hay buti mo, O Panginoon ko habang buhay. Ika'y pupurihin sa tinig na aking taglay. Lahat ng tao sa sanlibutan magtipon-tipon upang sambahin ka, purihin ka. Hallelujah, hallelujah, purihin ka, O Diyos Ama. Purihin ka, Jesus! Purihin ka. Hallelujah, hallelujah, purihin ka, O Diyos Ama. Purihin ka. Hay buti mo, O Panginoon ko habang buhay.
taglay. Lahat ng tao sa sanlibutan magtipon-tipon upang sambahin ka, purihin ka. Hallelujah, hallelujah, purihin ka, O Diyos Ama. Purihin ka, purihin ka. Hallelujah, hallelujah, purihin ka, O Diyos Ama. Purihin ka. Kay buti mo, Panginoon, Panginoon, kay buti mo, kay buti mo, Panginoon, Panginoon, kay buti mo. Maraming salamat, O Lord, sa iyong kabutihan. Purihin ka sa aming mga buhay. Amen. Kay buti mo, O Panginoon ko, habang buhay. Ika'y pupurihin sa tinig na aking taglay. Minsan pa, kay buti mo, Panginoon. Kay buti mo, O Panginoon ko, habang buhay. Ika'y pupurihin sa tinig na aking taglay. Lahat ng tao sa sanlibutan magtipon-tipon upang sambahin ka, purihin ka. Hallelujah, hallelujah, purihin ka, O Diyos Ama. Purihin ka. Hallelujah, hallelujah, purihin ka, O Diyos Ama. O Diyos, purihin ka. Hallelujah, hallelujah, purihin ka, O Diyos Ama. Purihin ka. Hallelujah, hallelujah, purihin ka, O Diyos Ama. O Diyos Ama. O Diyos Ama. Purihin ka. Amen. Salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan, O Lord, sa aming mga buhay. Patuloy po namin kayong pinapasalamatan. Patuloy namin kayo, Panginoon, tinataas at sinasamba sa aming kalagitnaan. Hallelujah. Buhay ko noon ay walang sigla at walang pag-asa. Isip ay lito at ito'y gulong-gulo. Di alam kung saan tutungo. Sa piling mo, luha ko ay pinahiran mo. Ang lungkot ko'y napalitan ng kagalakan mo. Kaligayahan, hindi maibigay ng mundo, ay natagpuan ko sa'yo. Buhay ko
ngayon ay may sigla at mayroong pag-asa. Hallelujah. Salamat, O Diyos. Dahil sa ako ay binago mo. Salamat sa pag-ibig mo. Sa piling mo, luha ko ay pinahiran mo. Ang lungkot ko'y napalitan ng kagalakan mo. Kaligayahang hindi maibigay ng mundo ay natagpuan ko sa'yo. Isang bagong buhay, isang bagong awit, alay ko sa iyo, Panginoon. Isang bagong buhay, isang bagong awit, alay ko sa iyo. Sa piling mo, luha ko ay pinahiran mo. Ang lungkot ko'y napalitan ng kagalakan mo. Kaligayahang hindi maibigay ng mundo ay natagpuan. Salamat, 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 Jesus, aking Diyos. Salamat, 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 Jesus. Sa piling mo, luha ko ay pinahiran mo. Ang lungkot ko'y napalitan ng kagalakan mo. Kaligayahang hindi maibigay ng mundo ay natagpuan, ay natagpuan, ay natagpuan sa piling mo. Patuloy kami, Panginoon, lumalapit sa iyo. Patuloy kami nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong kabutihan, Ama. Hallelujah. Purihin ka, O Lord.
buhay ko'y tapat. Napakabuti mo, aming Diyos Ama. Ang iyong likha'i luluwalhatiin ka. Napakabuti mo, di ka nagbabago. Noon, ngayon, kailan pa man, sa buhay ko'y tapat. Napakabuti mo. Napakabuti mo, aming Diyos Ama. Ang iyong likha'i luluwalhatiin ka. Napakabuti mo, di ka nagbabago. Noon, ngayon, kailan pa man, noon, ngayon, kailan pa man, noon, ngayon, kailan pa man, sa buhay ko'y tapat. Sabay-sabay po nating awitan, ibigay ang ating buhay sa ating Diyos. Hallelujah! Purihin ka, Panginoon, sa aming buhay. Buong buhay ay iaalay ko, lahat para sa'yo. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Buong buhay ay iaalay ko, lahat para sa'yo. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako ay nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Buhay ay iaalay ko, lahat para sa'yo. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako ay nabubuhay, awitin mo ang kabutihan ng Diyos. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Oh.
Kay buti mo, Jesus, maraming salamat sa iyong katapatan, sa iyong kabutihan na patuloy mo yung pinagkakaloob sa aming mga buhay. Karapat-dapat kang sambahin, karapat-dapat kang purihin, karapat-dapat kang itaas, O Lord, hindi lang sa lugar na ito, ngunit Panginoon, sa bawat isa sa aming buhay. Salamat, Lord. Lahat ng kagalingan, lahat ng kapayapaan, lahat ng kagalakan ay aming tinamo sa matamis na pangalan ng aming Diyos sa tagapagligtas, Jesus. Amen and amen. Amen. Purihin po ang Panginoon. Sige po, lahat po ng mga bata, meron po kayong Sunday school po doon sa ating conference. Kayo po ay inanyahan na po doon. Amen. Sige po, alam ko po, ang ating pong puso ngayon ay handang-handa na mataniman ng mensahe ng Panginoon. Kaya po, ating pong ito ng ating pong isipan upang ang lahat ng mga mensahe, mga Word of God na mahayag sa umagang ito ay hindi po maagaw ng kaaway. At ito po ay makapagbigay ng lalim, tatag ng ating pong relasyon sa ating pong buhay na makapangyarihang Diyos. Sige po, bago po natin tawagin ang ating pong pastor, Pastor Migs, sige po, ipag-pray po natin siya. Ilihans po natin ang ating kamay sa Kanya. Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat, amin pong ipinagkakatiwala sa inyo sa oras na ito ang aming pastor, si Pastor Migs. Puspusin niyo po siya, Ama, ng ipong banal na Espiritu. Gamitin niyo po siya sa oras na ito upang ang iyong salita ay mahayag sa aming pong kalagitnaan. Kayo po, Panginoon Diyos, ang maparangalan, may taas sa bawat salita na lalabas sa kanya pong labi. Kaya nagpupuri po kami, nagpapasalamat sa kanyang buhay. Thank you, Lord. Thank you, Father God. I-bless niyo po si Pastor Meg habang inihayag niya ang iyong salita. Kaya ang lahat ng glory, power, honor, sa iyo lamang. This we pray, Father, in Jesus' name. Amen at amen. Sige po, palapakan po natin, Panginoon Diyos. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin. Sige po, batiin po natin yung ating mga katabi sa kanan, sa kaliwa, sa harap, sa likod, na isang mapagpalang umaga sa iyo, kapatid. Amen. Tunay nga po na napakabuti ng ating Panginoon. Sige po, palakpakan po natin ng Diyos. Hallelujah. Parang pakiramdam ko po, sa susunod na linggo ay September na. October na pala, ayan. Kasi nga, nasanay tayo na sa tuwing huling araw huling linggo ng buwan, yun po yung pagkakataon na nabibigyan po tayo ng pribileyo na maging tagapagsalita ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Gayon din sa ating mga kapatiran na naka-online, isa pong mapagpalang umaga sa inyo dyan, although this will be broadcast mamayang hapon. So, saan man po kayong dako ng Pilipinas at mundo, at ito yung inyong napapanood ngayon, isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Tunay nga na napakabuti ng ating Panginoon. At muli tayo ay magkakasama ngayon dito sa ating bahay-sambahan, on-site, ng may kalakasan at kagalakan sa ating mga puso. Kasi alam ko, ang bawat isa sa atin ay marami pinagdadaan ng pagsubok, pero andun pa rin ang excitement o yung excited na makapagbigay ng papurit, pasalamat at pagsamba sa ating Diyos sa buhay. Bakit po? Kasi alam natin na hindi natin ito malalampasan nang hindi natin kasakasama ang ating Panginoon. Ano mang mga kalungkutan na ating pinagdadaanan, ang ating pag-asa sa Diyos lamang lagi nakaangkla. Dahil sabi nga po sa kanyang salita, di ba, hindi po niya tayo iiwan o pababayaan man kailanman. Kaya tunay, tama lamang na tayo ay magbigay ng papuri sa ating Panginoon. Dahil napakadakila
ng kanyang pag-ibig sa bawat isa sa atin. Sige po, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Sige po, ngayong umaga po, ating pagbubulay-bulayan ng mensahe ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin na matatagpuan po sa aklat po ng Lucas, chapter 7, verse 11 to 17. Ayan, sa mga meron pong dalang Bible dyan, samahan niyo po ako na buklatin ang inyong Biblia o sa mga may Bible app para mas sabay-sabay nating mabasa at mapakinggan ang salita ng Diyos. Lalo na yung mga nasa bandang dulo, no? Baka kasi maliit na po para sa inyo yung mga letra na naririto. Sige po, sabi po dito sa aklat po ng Lucas 11:17. Pagkatapos nito, nagpunta naman si Jesus sa isang bayang tinatawag na Nain. Sumama sa kanya ang mga alagad at ang napakaraming tao. Nang malapit na siya sa pintuan ng bayan, may isang lalaking namatay na dala ng mga tao patungo sa libingan. Ito ay kaisa-isang anak na lalaki ng isang byuda. Napakaraming tao mula sa bayan ang sumama upang makipaglibing. Nahabag ang Panginoon nang kanyang makita ang ina nang namatay, kaya sinabi niya rito, "Huwag kang umiyak." Nilapitan niya at hinipo ang kabaong at tumigil ang mga may pasa nito. Sinabi niya, "Binata, sinasabi ko sa iyo, bumangon ka." Bumangon ang patay at nagsalita. At siya'y ibinigay ni Jesus sa kanyang ina. Natakot ang lahat at sila'y nagpuri sa Diyos. Sabi nila, "Dumating na sa atin ang isang dakilang propeta. Dinalaw ng Diyos ang kanyang bayan." 17, at kumalat sa buong Judea at sa palibot ng lupain ang balitang ito tungkol sa ginawa ng ating Panginoong Jesus. Tayo po'y sumandaling manalangin. Diyos Ama na nasa langit, kami po'y nagpupuri at nagpapasalamat, Panginoon, sa pagbasa ng iyong salita. Maraming salamat, Panginoon, sa patuloy na kalayaan at pribileyo na pinagkakalob niyo po sa amin na makapag-aral, mapakinggan ang iyong mga salita. At ito, Panginoon, ay patuloy, Lord, na aming dinadalangin, Panginoon. Kasiyahan niyo po, Panginoon, ang bawat isa sa amin. Malayang kumilos ang banal na Espiritu sa aming kalagitnaan at patuloy na bigyan ng karunungan at katalinuhan ang bawat isa sa mga anak mo, Panginoon, na nakapakinig at nakabasa ng iyong salita. Upang ito ay maunawaan ng bawat isa sa amin. At higit sa lahat, sa patnubay at gabay ng banal na Espiritu, ito ay aming malakaran, Panginoon, at makita ito sa aming buhay. Maging ang inyong lingkod, Panginoon, ako po sa inyo lamang po dumidepende, humihingi ng karunungan at katalinuhan upang maihayag ko, Panginoon, ang mga salita mo ng may katapangan, Panginoon, at higit sa lahat may pag-ibig. Panginoon, kayo po ang magtuturo, hindi po ako. Ako po ay inyong kasangkapan lamang upang ito ay maihayag sa aming kalagitnaan at sa mga kapatiran. Kaya Lord, patuloy po kami nagpupuri at nagpapasalamat. Iniangat po namin ang panalangin ito sa tanging pangalan ni Jesus. Lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. Sige po, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Alam ko po na ang bawat isa sa atin dito ay nakakaranas ho tayo ng kalungkutan at kasiyahan. Sabi nga po, di ba, pagka Kristiyano ka, hindi kasiyahan, kagalakan. At habang tayo dito nasa lupa, at yan ang nakikita natin sa mga nakakahalubilo natin, sa mga mahal natin sa buhay, maging sa ating sarili, na talagang dumarating ang pagkakataon, or masasabi pa natin na mas madalas ang pagkakataon na tayo ay nakakaranas ng kalungkutan. Pero ang isang magandang mensahe ng ating Panginoon na ating mapupulot sa ating binasa at napakinggan, makikita natin na sa kabila ng mga kalungkutan na yan, meron pa ring pag-asa. Amen po ba? Sabi nga, habang tayo ay nabubuhay dito sa lupa, merong pag-asa. At kung yung pag-asa na yan, minsan nakikiisip natin, parang kawawa naman si kapatid, parang
sa tagal niyang may karamdaman, parang hindi niya na naranasan dito sa lupa yung kagalingan na inaasam-asam niya. Pero huwag tayo malungkot. Kasi nga po, di ba po, pag alam natin na yung kapatid natin na to ay kumikilala sa Panginoong Jesus na bilang sarili niya Panginoon at tagapagligtas, yung pag-asang yon matatanggap niya sa pagtawag sa Kanya ng ating Panginoon. Bakit? Kasi kasakasama na niya ang Diyos. Kung tutuusin po, hindi man ho natin na makikita yung pruweba na siya ay pinagaling ng Diyos, tiyak po yun, pinagaling ng Diyos at yun nga lang ang oras ng pagtawag sa Kanya. Amen po ba? Kaya wag ho tayong mabibigo. Kung meron man tayong mga mahal sa buhay na nawala dahil sa karamdaman o kung ano pa man, kasakasama na po siya ng ating Panginoon. Yung kagalingan ay tinanggap na niya at ang buhay na walang hanggan ay kanyang natatamasa, kasakasama ang Diyos. Naalala ko nga po nung nawala po si Dida or si Brother Mel, may mga nagsabi, may nakapagsabi, sayang naman, sana pala hindi nyo na pina-angioplasty or sayang naman yung pera na nalikom. Tapos, yun na nakakalungkot yung parte ng mamamatay din pala. Sa ating mga Kristiyano, kagalakan ho yun. Bakit po? Kasi makakasama na niya ang Diyos. Tao lamang po tayo, naramdaman din ho namin ang kalungkutan dahil siyempre po, for how many years? That was 2016. Noong mga panahong yun, ano po ako noon? Ilang taon na nga ba ako noon? I think mga 42. 42 ata or 41. Makakalimutin na, no? Talagang may sign na ng pagkakatanda. Nalungkot din po kami. Biro nyo, sa paglaki mo, di ba po, tayo bilang mga anak, di ba, iba ho ang pagtingin natin sa tatay. Andyan yung talagang parang yan ang ating iniidolo, di ba po, lahat ginagaya natin. Kaya talagang parang tumutugma yung kasabihan ng mga matatanda o nakatatanda na kung ano ang puno, siya ang bunga. Kaya nung nawala si Brother Mel, siyempre andun ho yung pagkalungkot. Pero sa kabila ng kalungkutan na yan, napawi po iyan. Kaya ang ganda ng kinanta natin kanina, no? Na kumbaga, pinawi ng ating Panginoon yung ating kalungkutan at binigyan ng kagalakan or pinalitan ng kagalakan. Kasi alam natin, kasakasama niya ang Diyos. Purihin ang Panginoon. At sabi nga po, sa ating tema ngayong taon, pag-ibig sa bibig, pag-ibig sa gawa. At sabi po sa unang Juan 3:18, mga anak, huwag kayong magmahal sa pamagitan lamang ng salita, subalit ipakita natin ang tunay na pag-ibig sa pamagitan ng gawa. At sa buong taong ito, sa mga darating pa na buwan hanggang sa matapos ang 2023, iyan ang itinuturo sa atin ng ating Panginoon sa pamagitan ng kanyang mga salita na ating binasa at mapag-aaralan o mapapakinggan ngayong umaga sa aklat po ng Lucas 7. Kasi nga po, ang mensahe ng ating Panginoon ngayon na nilalaman ng ating binasa ay ang kalungkutan at pag-asa. Sabi nga po sa binasa natin kanina sa verse 11 to 13, sabi po diyan, pagkatapos nito, nagpunta naman si Jesus sa isang bayan, tinatawag na Nain. Sumama sa kanya ang mga alagad at ang napakaraming tao. Nang malapit na siya sa pintuan ng bayan, may isang lalaking namatay na dala ng mga tao patungo sa libingan. Ito ay kaisa-isang anak, take note kaisa-isang anak ng nalalaki ng isang byuda. Ibig sabihin, wala na siyang asawa. Tama po, no? Kaya nga po byuda. Tapos ngayon, sa pagkakataong ito, ililibing pa niya ang kaisa-isa niyang anak. Kung tayo lulugar doon sa byuda na yun, parang napakahirap nun. Wala ka na nga mister, nakatuwang sa buhay, at ngayon naman, ang inaasahan mong tutulong sa iyo, nakaisa-isang anak na lalaki, na wala pa. Napakaraming tao mula sa bayan ang sumama upang makipaglibing. 13, nahabag ang Panginoon ng kanyang makita ang ina ng namatay. Kaya't sinabi niya rito, huwag kang umiyak. Siguro po, kung hindi mo kilala ang Diyos na nagsasabi sa inyo yan, sa iyo niyan, somehow
marami nang nakakakilala sa ating Diyos sa panahong ito. Bakit po? Di ba kasama na niya ang kanyang alagad? Pangalawa, ano po yung sabi doon? At ang napakaraming tao. Ibig sabihin, kumikilala na ang nakararami kung sino si Jesus sa panahong iyon. At kinikilala siya na siya ang propeta na binabanggit sa lumang tipan. Sabi nga po, ang kalungkutan ay bahagi ng buhay. Kasama natin yan. Hindi ho tayo makakaiwas dyan at hindi ho natin yan pwedeng sabihin na, Lord, wag mo po akong bigyan ng problema. Or Lord, wag mo po akong bigyan ng pagsubok o wag mo niyo po akong bigyan ng kalungkutan. Wala ho tayong nakikitang bodybuilder na lumaki ang muscle nang hindi nagbuhat. Meron po ba kayo nakitang ganon? Na gusto kong maging bodybuilder, gusto kong palakihin ang aking muscle, pero kakain lang ako, matutulog, kakain, matutulog, kakain. Di ba po? Nag-e-ensayo, nagbubuhat ng mga weights, tapos yung weights na yan, yung mga barbell na yan, hindi niya binubuhat kagad yung sobrang bigat. Kasi alam niya hindi niya kakayanin. Saan siya nag-uumpisa? Pa-dumbbell, di ba po? So ganun din tayong mga Kristiyano. Hindi tayo makakalusot sa pagsubok, hindi tayo makakalusot sa kalungkutan, kasi paano natin mapapalakas yung ating muscle of faith kung walang pagsubok? Paano mo ngayon ma-flex yung muscle mo kung walang pagsubok? Saan mo ngayon gagamitin yung pag-iensayo mo? Saan mo ngayon gagamitin yung pagbubuhat mo kung wala naman din naman niyang paggagamitan? Kung titignan ho natin, kung tayo dun lalagay or lulugar dun sa byuda at sabihin sa iyo na huwag kang umiyak, siguro po kung hindi po natin kilala ang ating Panginoong Jesus, baka pilosopohin ho natin yan sa panahon ho natin ngayon. Baka sabihin natin, magmaasim tayo, no? Ako? Hindi iiyak? Byuda ako? Kaisa-isa kong anak ililibing ko? Hindi ako iiyak? Baka na ganun ho natin ang ating Panginoong Jesus, no? Pero dahil nandoon, somehow, nung panahong iyon, napakadami na, naimarites na kung sino yung ating Panginoon. Kung natatandaan nyo po sa mga Bible study, sa nagdaang last Sunday ago, napakita doon, di ba, nabasa natin, napag-aralan natin, natanggap natin yung mga himalang ginawa ng Diyos. Yung mga himalang yon naikalat na yon. Kaya, kumbaga, marami nang sumusunod sa Kanya. Nag-aabang ng, ano kaya ang susunod na gagawing himala ng ating Panginoong Jesus? Kung titingnan po natin, o kung sa palagay po natin, paano natin naharapin ang kawalan, ang pagkasira ng mga ugnayan at kamatayan? Ang epekto ng mga ito ay mahirap ilarawan at maaring imposible nating mapagtagumpayan kung ito lamang ay ating sasabihin natin na kaya ko to or tayo ay didepende lamang sa ating kakayahan. Bilang isang byuda, nakaranas na ang babae ng kalungkutan dahil sa kamatayan ng kanyang asawa. At sa pagkakataong ito naman, pinangungunahan niya ang libing ng kanyang kaisa-isang anak. Narinig ko nga po yan sa isang, sa hari ng komedya, di pa po kay Dolphy, nung namatay yung dati niya anak. Ang sabi niya, napakasakit na ikaw ang maglilibing sa iyong anak. Kasi di ba po, sa ating mundo na nilalakaran, parang we are expecting na ang ililibing, mauunang mawawala sa mundo, ay yung mga magulang natin. Tapos tayong mga anak naman, ang mag-aasikaso ng libing ng ating magulang. Pero sa pagkakataong ito kasi, ang nag-aasikaso, yung nanay o yung byuda sa pagpapalibing ng kanyang anak. Mahirap isipin ang epekto ng kawalang ito sa emosyonal at pinansyal na kalagayan ng byuda. Noong panahong iyon, wala masyadong trabaho mapagpipilian ng mga kababaihan kung hindi ito ay maging isang butihing may bahay, mag-asikaso ng kanyang mga anak at asawa. At umaasa lamang sila sa kanilang mga asawa at anak upang mabuhay. Ang byuda ay nahihirapan hindi lamang sa pagkawala ng kanyang anak,
kundi maaari ring dahil sa kanyang kinabukasan. Yan, naririnig po natin yan, na parang dapat daw kumukuha tayo ng ng insurance. Kasi minsan or kadalasan pag may nililibing, grabe yung iyak nung pamilya. Kasi kaya sila naiiyak. Alam nila na pagkalibing noon, susunod na kakaharapin nila yung iniwan ng mga obligasyon ng kanilang magulang. Lalo-lalo na kung may utang, no? Lalo-lalo na kung yung mga ari-ari nakasala o kung kani-kanino man. Kaya gano'n na lang yung lubos ng kanilang pag-iyak na kumbaga na wala na kami na mahal sa buhay, pero kinabukasan, ito ang aming kakaharapin. Mga obligasyon na sasaluhin namin na hindi naman kami handa. Yon ang thinking ng mga hindi nakakilala sa Diyos. Mabuti na lamang sa ating binasa dito, hindi dito nagtatapos ang kwento. Hindi dito na-highlight lamang ay yung kalungkutan. Bagkos, makikita natin, may 3 bagay na ituturo sa atin. Sa kalagitnaan ng kalungkutan ay merong pag-asa. Una, nakita ng Panginoon ang biyuda at kanyang labis na kalungkutan. Ulitin ko po, nakita ng Panginoon ang biyuda at ang kanyang labis na kalungkutan. Sabi po sa 13, nahabag ang Panginoon ng kanyang makita ang ina. Ipinakita ng Ebanghelyo ni Lucas na sadyang pinangangalagaan ng ating Panginoong Yesus ang mga biyuda, ulila, at itinakwil ng lipunan. Binigyan din ni Lucas na matapos niyang pagbigyan ang kahilingan ng senturyon na pagalingin ang kanyang anak, nakita ng Diyos ang biyuda. Nung panahong pong iyon, pagka kayo po ay biyuda, iyan po ay isang taong mababa ang antas sa lipunan. Kung aangat ho tayo sa pagbasa sa Lucas 7, bago po dumating dito sa ating binasa, tinulungan ng ating Panginoon yung kahilingan ng senturyon. Yung senturyon po, isa pong mataas na katungkulan po yan sa gobyerno. Sabi nga po dito sa ating nabasa na ang salitang nakita na ginamit sa teksto ay nangangahulugan ng malalim na pagtingin. Ang ibig sabihin nito ay mapansin at maramdaman. Tayo po, pag may nakikita ho tayong naghihirap o may nakikita ho tayong naghikahos, nauunawaan ho natin yung kanilang kalagayan. Kaya nga po, di ba po, tayo ginagamit na instrumento ng ating Panginoon para makapagbigay ng tulong sa anumang paraan. Pinansal man yan, words of encouragement man yan, o bagay man yan na alam mo na kailangan niya. Sabi nga sa Ingles, sympathy. Pero, sa pagkakataong ito, hindi lang sympathy ang pinakita ng ating Panginoon. Ano po yung pinakita niya? Di ba po naririnig natin, ikaw kaya lumugar sa kalagayan niya ngayon? Sabi nga po, di ba, ikaw kaya magsuot ng sapatos niya. Ewan ko lang, pag hindi mo maintindihan kung ano kinahinatnan niya. Minsan, di ba po, pag may lumapit sa atin, parang nagagalit din tayo na ito na naman. Ay, naku, kaya nagsimba to. Malamang to may pangangailangan to. Nako, nangamusta sa Viber. Yung mga salitang kamusta. Parang nakaka-nervyos buksan. Bakit? Piling kasi natin, ihiraman tayo. O kaya may plano na naman to, ano naman kayang gagawin nito. Lalo na pag sinabing, kamusta ka? Kapi naman tayo minsan. Naku, baka kasunod na tanong nito, open-minded ka ba? Di ba po? Pero ang ating Panginoon, inilagay niya yung sarili niya dun sa byuda. So tayo ganun din. Out of gratitude sa kabutihan ng Diyos sa atin, nauunawaan natin dapat ang kalagayan ng ating mga kapatiran, mahal sa buhay. Pag tinignan niyo social media, napakadami nga po doon, na yung sa mga TikTok ba yun, na yung sinasabi na,
hanggang sa natapos ang kanyang buhay, wala siyang ibang ginawa kundi tumulong sa kanyang mga mahal sa buhay. Kaya tuloy, sabi nila, kawawa naman, hindi niya na na-enjoy yung kanyang kayamanan. Bakit? Kasi lahat ng kamag-anak niya umasa sa kanya. Pero kung Kristiyano yon, hindi siya kawawa. Bakit? Kasi yon ang kanyang tungkuling dito sa lupa. Kinakasangkapan siya ng ating Panginoon upang maging daluyan ng pagpapala sa kanyang mga mahal sa buhay. Amen po ba? Kaya wag ho kayong manghinayang na tutulong na naman ako. Yung parang grabe. Ito na naman, hindi nga ako makapagbakasyon eh. Kasi yung iniipon ko, pambakasyon, kaya lang may kailangan. Subukan nyo kayang ilagay yung sarili nyo dun. Subukan mo kayang ikaw yung hindi mo na alam ang gagawin mo bukas kasi meron kang kailangan bayaran sa ospital. Minsan nga po, di ba, wala na nga yung mahal mo sa buhay eh. Pero hindi mo maiuwi. Bakit? Kasi wala kang pambayad sa ospital. Subukan mo kayang tayo ang malagay doon sa ganung sitwasyon. Ano kaya isipin natin? Pambihira naman to. Ngayon lang naman ako lalapit sa iyo, hindi mo pa ako natulungan. Baka yung pamaging tugon natin, ano? Hindi natin maunawaan na ang mga bagay na napangyayari sa atin ay kalooban o pinahintulutan ng Diyos. Tama po yun. Minsan, kailangan din matuto. Pero tayo ba ang gagamitin ng Diyos para maunawaan niya or matutunan niya yung leksyon na dapat niyang matutunan sa kanyang sitwasyon? O baka naman pinangungunahan natin ng Diyos. Kaya tayo nagsasabi ng, lumalapit ka lang naman sa akin kasi nga, may kailangan ka. Yan na naman, nakakasama ka namin sa mga prayer meeting kasi may kailangan ka. Walang pinag-iwan yan sa mga nagtatayo ng negosyo. Walang pinag-iwan yan sa mga may bagong trabaho. Walang pinag-iwan yan sa bagong promote. Bakit? Kasi dahil bago sa kanila yon, alam nilang parang kakaiba, mahirap. Ano lagi natin ginagawa? Di ba babad na babad ho tayo sa panalangin? Di ba babad na babad ho tayo sa devotion? Bakit? Kasi ayaw nating masayang yung pagkakataon. May tinayo akong negosyo. Sino ba naman ho dito ang gusto magnegosyo? Or nagtayo na negosyo, pero gusto malugi? Sinisigurado ko po sa inyo, sa lahat na nagtayo na negosyo, dito sa Peace of Harvest, tiyak, pinag-pray nyo ng matindi yan. Bago kayo magdesisyon, humingi kayo ng wisdom kay Lord. Lord, ito ba yung tamang negosyong papasukin ko? Maging sa pag-apply sa trabaho, na-promote ka, Lord. Matagal ko na itong pinapanalangin, nandito na, ito na. Pero minsan, nagiging complacent tayo. Bakit? Kumikita na eh. Lumalago na ang negosyo, ang trabaho, umaayos, ang estado sa lipunan, tumataas, na ito yung dating kanyang inaasam-asam at ngayon, nasa sa kanya na, nawawala na doon yung, kumbaga, nagiging complacent na tayo. Nawawala na yung pagiging dependent natin sa Diyos. Kaya dumarating ang pagkakataon, yung ipinakita ng ating Panginoong Jesus na empathy dun sa tao, hindi na ho natin na ipapakita sa iba. Or hindi na ho natin ito nalalakaran. Mahalaga sa ating Panginoong Jesus, hindi lamang ang tao na nakatataas sa lipunan. Minsan ganyan ho thinking natin, hindi naman Kristiyano yung pero pinagyayaman ng ating Panginoon. Si brother, nung pinagyaman ni Lord, lumago ang negosyo, hindi na nagsisimba. Parang piling tuloy natin, Lord, sila lang bang mahal mo? O Lord, sila lang ba ang karapat-dapat na tumanggap ng mga pagpapala or mga pinansyal na pagpapala o mga blessing na nagmumula sa iyo? Pero dito, pinapakita ho dito na hindi lamang sa matataas or sa nakatataas sa lipunan ang pagtingin ng ating Panginoon. Mahalaga sa ating Panginoong Jesus ang bawat isa dahil sa ang Diyos na nakakakita. Ano po sabi sa aklat po ng Genesis? Kaya't nasabi ni Hagar sa sarili, talaga bang nakita ko rito ng Diyos na nakakakita sa akin at hanggang ngayon, buhay pa rin ako? Kaya tinawag niya si Yahweh ng ganito, ikaw na Diyos na nakakakita, kaya't ang balon ng
sa pagitan ng Kades at Bered ay tinawag nilang balon ng Diyos na buhay at nakakakita sa akin. Alalahanin, kumbaga kung titignan ho natin sa oras na ito, kung magba-back to the future po tayo, ano po kaya yung isang bagay na pwede nating alalahanin upang maunawaan natin na maging malinaw sa atin yung pagkakataon na naramdaman din ho natin or pinakita sa atin ng ating Diyos na nakikita niya ang ating kalagayan. Alam ko po, marami pong makakapagbigay ng testimony. Marami na hong mga kapatiran sa atin dito na talagang pinakita na nila na ang kanilang pag-asa ay nasa Diyos lamang. Kung titignan ho natin dito sa buhay ho natin dito sa lupa, masabi natin na, imposible. Imposible nang malampasan ko to kung ito ay aasa lang ako sa aking kakayanan. Bakit? Ito lang ang ipon ko, ito lang ang trabaho ng mga anak ko, may mga sarili na silang pamilya, saan ko kukunin yung ganyang kalaking halaga upang makapagpa-ospital or upang makapagpa-opera. Kaya nga 'di ba yun sa mga hindi nakikilala ang ating Panginoon kung gaano siya kalaki sa ating buhay. Ano yung sabi nila? Saang kamay ng Diyos ko kukunin yung ganyang kalaking halaga? Tama po, no? Naririnig po natin yung gano'n. Yung pag sinabing, Mrs., ito po yung pagdadaanan na operasyon ng inyong asawa. Minsan parang isipin mo, di bali, Kristiyano naman siya. Hindi na ho namin papa-opera, alam naman na ho namin kung saan punta niyan. Kasi alam namin, sarili namin, wala kaming makukuha ganyang kalaking halaga. Pero pinapakita doon, no? Ganun kalaki ang ating Panginoon. Wala siyang tinatangi sa lipunan. Mataas man ang iyong katungkulan o ikaw man ay sa tingin ng marami, ikaw ay nakabababa sa lipunan, pantay ang tingin ng ating Panginoon. Gaya ng kung paano niya pinagaling yung yung kawan nung centurion. Ganun niya rin pinagaling. At binuhay pa yung anak ng biyuda. Ano po yung pangalawa? Ipinakita ng Panginoon ang kanyang habag sa biyuda. Ipinakita ng Panginoon ang kanyang habag sa biyuda. Sabi po dito, nahabag ang Panginoon ng kanyang makita ang ina ng namatay, kaya't sinabi niya rito, huwag kang umiyak. Parang hirap kung tayo talaga lalagay doon sa sitwasyon. Sabi nga, yung empathy natin naroon sa biyuda, parang ang hirap yun. Na naglilibing na nga, tapos huwag kang umiyak. Sabi nga po, di ba sa aklat po ng Ecclesiastes, there's a time for everything. Kaya nga minsan, pagka may namamatayan tayo na mahal sa buhay, hayaan lang ho nating umiyak. Kasi oras niya yun ang pagdadalamhati. Minsan makikita mo, maraming wisdom na binibigay si Lord sa araw ng libing . Una, makikita natin yung laging sinasabi sa atin ni Pastor Archie, bago mo puntahan yung lugar na paglilibingan, di ba, makita nyo sa lapida, kunyari, 1976, tapos may dash, tapos kung ano yung taon. Ang importante din ho doon yung dash, di ba po? Kasi yung dash, yun yung kalagitnaan, or yun yung panahon na ikaw ay nabuhay dito sa mundo. Yung dash ba na yun, nakapagbigay kaluwalhatian ba sa Diyos? O baka naman parang naging, wala lang, nabuhay ka lang ng, ang inaasahan mo kasi ang sarili mo. Or nabuhay ka lang ng sumang-ayong ka sa sanlibutan. At hindi nasunod ang layunin ng Diyos sa ating buhay. Habi nga po, ipinakita ng aklat po ng Isaias sa 53:4, tunay ngang inalis niya ang ating mga kahinaan. Pinagaling niya ang mga karamdaman. Kung ano ang gagawin ng ating Panginoon sa pagbaba niya rito sa lupa, yan ang pinapakita ng Isaiah 53:4. Papansinin niya ang ating paghihinagpis at dadalin ang ating kalungkutan. Nang nakita ng ating Panginoong Hesus ang biyuda at nahabag siya, naramdaman ng ating Panginoong Hesus ang nararamdaman
ng byuda. At nasaktan din ang ating Panginoong Hesus dahil nasaktan ang byuda. Purihin ang Panginoon. Alam ko po, marami pong byuda dito sa ating church. Maging ang aking nanay, byuda po iyan. Isang pagpapatunay na ang mga byuda talaga ay malapit sa Diyos. Amen po ba? Pag tinignan ho natin, parang tinignan ko nga po, Brother Greg, sa mga kalalakihan, wala namang byudo sa atin no? Talagang parang may pattern. Tama, no? Wala po, no? Sa mga kalalakihan. May pattern. Kaya ngayon pala, mga kalalakihan, kailan ba fellowship natin? Kasi, ibig sabihin, mauuna tayo sa mga misis natin eh. Diba? I-enjoy na natin yung buhay na naririto tayo. Sa lupa na to, na tayo ay patuloy na makapaglingkod sa Diyos. Hindi ho natin alam ang bukas eh. Pero mga kababaihan, wag naman din ho tayo maging complacent o confident na, sige, asikasuhin mo na yung mga ari-arian natin. Ikaw na mag-asikaso niyan. Kailangan mapirmahan mo na yan, daddy. Kasi ikaw naman ang mauuna. Ay, meron pala, sorry, si brother. Si Brother Bong. Di ba po, si Brother Francis. Pero pag tinignan ho natin ng bilang, mas nakararami po ang mga byuda sa byudo. Pero kita nyo naman si Brother Francis, si Brother Bong, di ba po? Sabihin nyo bang byudo yung mga yan? May kagalakan sila eh. Bakit? Inaalala din sila ng ating Panginoon. Amen po ba? Amen. Sige po, palakpakan po natin ang ating Diyos. Isang patunay nga po, sabi nga po dito po sa aklat po ng Hebreo 4:15-16, at ang ating pinakapunong paring ito, pinatutukuyan po dyan ang ating Panginoong Hesus, ay nakakaunawa ng ating mga kahinaan sapagkat tulad natin, tinukso siya sa lahat ng paraan, subalit kailanmay hindi siya nagkasala. Kaya't huwag tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos upang makamtan natin ang habag at pagpapala na tutulong sa atin sa panahon ng pangangailangan. Hindi ho yan lalapit ho tayo para tulungan tayo ng Diyos kasi gusto nating yumaman. Ibig sabihin na tinuturo sa atin ito, kung tayo man ay nasa matinding pagsubok, nariyan lang ang ating Panginoong Hesus upang makinig sa ating mga panalangin. At makikita niya kasi alam ng Diyos ang ating pinagdadaanan. Imagine niyo po, kung hindi po ibinigay ng Diyos Ama ang ating Panginoong Hesus dito sa lupa, kung hindi po siya nagkatawang tao, do you think mauunawaan niya yung ating sitwasyon? Kasi po, di ba tayo minsan, nasasabi rin ho natin yan eh. Ikaw kaya lumugar sa lugar ko. Lalo na sa trabaho, no? Minsan nasasabi natin niya sa sarili natin, pag ang daming utos ng boss, lalo na pag tinanong ka ng boss mo, ba't hindi pa tapos to? Minsan, kulang na lang, sagutin mo na, ikaw kaya lumugar dito. Palibhasa, hindi mo napagdaanan tong posisyon ko eh. Minsan, nasasabi natin niya sa sarili natin. O kaya, nasasabi natin niya pagka, alam mo yung kim mo na yan, tapos bigla meron kang katrabaho na nagsabi na, alam mo si sir, sobra talaga si sir. Ikaw naman bigla, dahil alam mo may kakampi ka na, no? Sabi mo nga parang feeling niya kasi napakadali ng trabaho natin. Ikaw, isa kaya magtrabaho dito. Puro siya utos. Dito po pinapakita ng ating Panginoon na alam ng Diyos kung ano man ang ating pinagdadaanan ngayon. Sabi nga, pinansin ng ating Panginoong Hesus ang pagiging nagpis ng byuda at dinamayan niya ito. Kapag lumapit tayo sa Diyos sa gitna ng ating kalungkutan, maaari tayong umasa na harapin niya tayo ng may kabutihan, ng may pang-unawa, at higit sa lahat, ng may habag. Makakapagpalakas ng ating kalooban itong ating nabasa. At ito ang ating gagamitin sa panahon ng ating mga pangangailangan. Kaya pwede natin panghawakan itong salita na to na pinakita ho rito. Kaya't huwag tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos
upang makamtan natin ang habag at pagpapala na natutulong sa atin sa panahon ng ating pangangailangan. Amen. Ano po yung pangatlo? Hinawakan at pinagaling ng Panginoon ang anak ng byuda. Hinawakan at pinagaling ng Panginoon ang anak ng byuda. Sabi po sa verse 14 to 15, nilapitan niya at hinipo ang kabaong at tumigil ang mga may pasan nito. Sabi niya, binata, sinasabi ko sa iyo, bumangon ka. Bumangon ang patay at nagsalita. At siya'y ibinigay ni Jesus sa kanyang ina. Pag titingnan ho natin na to, yung konteksto po nito, applicable pa rin ho sa atin yan. Mga kabataan, sabi ng ating Panginoon, binata, sinasabi ko sa iyo, bumangon ka. Maaring hindi ho tayo patay sa pisikal na pangangatawan. Baka po sa spiritual, patay po tayo. Ito po sinasabi sa atin ng ating Panginoon. Sinasabi ko sa iyo, bumangon ka. Bumangon ang patay at nagsalita at siya'y ibinigay ni Jesus sa kanyang ina. Dahil sa kanyang pagkahabag, pinagaling ng Panginoong Jesus ang anak ng byuda at binuhay niya ito mula sa kamatayan. Isang bagay na walang ibang makakagawa. Wala ho talaga, kundi ang ating Panginoon lamang ang makakagawa na bumuhay ng patay. Yung patay na ilang araw nang nakaburol, ililibing na lang, binuhay at pinagaling ng ating Panginoon. Ayon sa kanilang kultura, nung panahong iyon, ang sino mang humawak sa patay ay magiging marumi. Subalit, dahil sa kanyang kapangyarihan at kabanalan, ang ating Panginoong Hesus ay nanatiling malinis. Sa halip, ang patay ay nabuhay. Ginawa ng Panginoong Hesus ang himalang ito nang walang pag-aalinlangan. Hindi siya na nag-isip na ba't ka ba nalulungkot? Alam niya, nakita niya na ililibing na yung kaisa-isang anak. Automatic, parang sinabi kagad ng ating Panginoon, binata, sinasabi ko sa iyo, bumangon ka. Sinabi niya iyan at ginawa niya yan nang walang pag-aalinlangan. Ginawa niya ito dahil sa kagustuhan niyang manumbalik ang kagalakan at pag-asa ng byuda. Ginawa iyan ng ating Panginoong Hesus upang manumbalik ang kagalakan at pag-asa ng byuda. At iyan din ang sinasabi ng ating Diyos ngayon sa atin. Kung ano man ang ating pinagdaraanan ngayon, nakalungkutan, manunumbalik iyan, yung kagalakan at pag-asa. Ibabalik yan ng ating Panginoon. Basta tayo lamang ay magtiwala at manampalataya sa Kanya. Ito ang kapangyarihan ng ating Panginoong Hesus. Kung tayo po, babalikan ho natin yung napakadaming pagsubok na ating pinagdaanan. Kung hindi ho tayo inunawa at hindi naunawaan ng ating Panginoon yung ating kalagayan, kung hindi niya inilagay yung kanyang sarili sa ating sitwasyon nung tayo'y sabi nga, gabundok na problema ang pinagdadaanan, hindi naman ho tayo magkakasama-sama ngayong umaga po eh. Kaya po tayo magkakasama or kaya tayo magkakasama ngayon kasi nga, inunawa tayo ng Diyos at may himalang nangyari sa ating buhay. Kaya nga yung iba po, di ba po, yung mga bagay or yung mga nakakakilala sa atin, yung mga kamag-anak nga natin or yung mismong immediate family natin, parang yung iba hopeless na. Hindi mababago yan. Ganyan na yan dati, sinabi niya magbabago siya. Pero pag ang Diyos ang kumilos sa ating buhay, dahil inuunawa niya tayo at nilagay niya ang kanyang sarili sa ating kalagayan, walang imposible. Walang imposible. Recap po tayo. Sabi po sa ating napag-aralan sa aklat po ng Lucas 11 hanggang 17, kalungkutan at pag-asa. Nakita ng Panginoon ang byuda at ang kanyang labis na kalungkutan. Ganyan din ang nararanasan ng ating Panginoon sa atin. Nakikita ng Panginoon ang ating sitwasyon, ang ating labis na kalungkutan kung tayo man ay nasa ganyang sitwasyon.
Pangalawa, ipinakita ng Panginoon ang kanyang habag sa byuda. Sabi nga, walang tinatangi ang Diyos. Kasi kung ano man ang ating estado sa buhay, tinitignan niya rin tayo kagaya ng byuda. At pangatlo, hinawakan at pinagaling ng Panginoon ang anak ng byuda. Sabi nga po sa ating pangwakas, sa aklat po ng Lucas 16:17, natakot ang lahat at sila'y nagpuri sa Diyos. Sinabi nila, dumating sa atin ang isang dakilang propeta. Dinalaw ng Diyos ang kanyang bayan. At kumalat sa buong Judea at palibot na lupain ang balitang ito tungkol sa ginawa ng ating Panginoong Hesus. Nang nakita ng mga tao ang ginawa ng ating Panginoong Hesus, nagbigay sila ng papuri sa Diyos at kinilala nila ang pagkilos ng Ama sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Ang presensya ng ating Panginoong Hesus ay pisikal na nagpapakita or pagpapakita ng Diyos. Nakikita tayo ng Diyos, pinahalagahan niya tayo ang bawat isa sa atin dito. Pinapahalagahan po ako ng Diyos, pinapahalagahan ho kayo ng Diyos, pinapahalagahan niya po tayong lahat. At kumikilos siya para sa atin. Kaya nga di ba po, lagi nating naano rin yan, yung mga kasabihan ng nakatatanda, na nasa Diyos ang awa, ano po yung kadugtong? Nasa tao ang gawa. Pero kung tayo'y Kristiyano, dapat hindi na ho natin sinasabi yan. Bakit po? Nasa Diyos ang awa at nasa Diyos ang gawa. Bakit? Kasi gagamitin lang ho tayong instrumento or kasangkapan ng Diyos para mapangyari po ang kanyang kalooban sa atin. Kasi pag sinabi ho natin na, Lord, maawa ka po tatrabahuhin ko po ito. Gagawin ko po talaga ang lahat. Pipilitin ko na matupad to. Na kanino na ho ang tiwala natin? Humihingi na lang ho tayo ng habag. Tama po ba? Kasi nasa Diyos ang awa at nasa tao ang gawa. So ibig sabihin, tatrabahuhin natin para mahabag ang Diyos. Di ba po mahabagin na nga po siya eh. So, kaya ang panalangin natin, nasa Diyos ang awa, nasa Diyos ang gawa. Lord, kasangkapanin niyo po ako upang ito ay mangyari sa akin. Usong-uso ngayon sa sa Facebook yung mga naka-online, usong-uso po sa Facebook. Sunday ngayon, gulatin ko kaya pastor ko, umattend ako on-site. Usong-uso kasi yan, di ba? Yung gulatin mo, ang next year may reunion. Gulatin mo yung mga kapamilya mo, mag-diet ka para pagdating doon, payat mo na. Yung payat mo na. Dito po, mga kapatiran, wala na pong COVID. Inaanyayahan po namin kayo on-site, lalo na yung mga taga Marikina at nakakaratig po dito o syudad. Inimbitahan po namin kayo. Huwag po kayong mag-alala. Marami pong upuan dito at madadagdagan pa po yung mga upuan na yan kung tayo po ay magkakaisa at sama-sama, pisikal na magpupuri, magpapasalamat sa ating Diyos. Dito on-site. Huwag niyo na ho kaming gulatin. Hindi na ho kami magugulat kasi alam po namin, kaisa po namin kayo sa pagbibigay ng papuri at pasalamat sa ating Diyos na buhay. Amen po ba? Sige po, palakpakan po natin ang ating Diyos. Hallelujah, Lord. Ginagamit ng ating Panginoong Hesus ang ating mga sitwasyon, lalo-lalo na yung mga sitwasyon na sa tingin natin at sa tingin ng nakararami, napaka-imposible na, upang maipakita ang kanyang mahimalang kapangyarihan para magbigay ng pag-asa at maakay tayo papalapit sa Kanya. Kumalat sa buong Judea at sa palibot na lupain ang balitang ito tungkol sa ginawa ng Diyos. Marami na pong ginawa ang Diyos sa ating buhay. Kaya tama lamang na ito ay ipakalat natin, i-share natin sa ating mga mahal sa buhay,
katrabaho, kapitbahay, o sino mang ating mga nakakalubilo sa araw-araw kung gaano kabuti ang Diyos. Sa gitna ng kalungkutan, laging may pag-asa. Dahil ang ating tiwala, pananampalataya at pag-asa, nakaangkla lamang po sa ating Diyos na buhay. Walang iba, kundi ang ating Panginoong Jesus. Tayo po'y tumayo at manalangin. Hallelujah, Lord. Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat, Panginoon, sa oras na nagdaan, sa pagpapaalala niyo po sa bawat isa sa amin, na ang bawat isa sa amin, Lord, ay makakaranas ng kalungkutan. Maaring sa oras na ito, nangingibabaw yung kagalakan namin, Panginoon, pero alam po namin, may mga kapatiran din po kami na sa mga oras na ito, Panginoon, dumadaan po sa matinding kalungkutan. Maraming salamat sa mga aral na pinagkaloob niyo po sa amin sa pamagitan po ng aklat ng Lucas 7, sa buhay po nung byuda na namatayan ng kaisa-isang anak. Pinakita niyo po dito, Panginoon, sa amin na ang aming Panginoong Jesus, wala pong tinatangi, Panginoon, anuman ang antas ng aming buhay dito sa lupa. Maraming salamat, Panginoon, sa pagpapaalala niyo po sa bawat isa sa amin na anuman ang aming kinakaharap o kakaharapin pa, Panginoon, sa mga araw, buwan, taon na pagkakaloob niyo po sa amin, tama lamang po, Panginoon, na kami ay sa inyo lamang po magtiwala at umasa. Dahil alam po namin, hindi niyo po kami iiwan o pababayaan man. Kaya Lord, sa patnubay at gabay ng banal na Espiritu, ang mga aral na ito na aming natanggap, ito ay aming malakaran at makita sa aming mga kilos at gawa. At sa aming pananalita, Panginoon, makapagbigay kami, gamitin niyo po kaming kasangkapan, Panginoon, upang makapagbigay ng kagalakan, kapayapaan at pag-ibig, Panginoon, ang aming salita. Ito po ang aming panalangin na may pasasalamat sa tayong pangalan ni Jesus. At lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Amen. Glory to God. Sige po, ngayon po, dadako po tayo sa ating pong pagkakaloob. Amen. Sige po, tayo po ay manalangin habang inihanda natin ang ating pong makaloob. Hallelujah. Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat, sapagkat kayo po ang kumakatagpo ng lahat ng aming pong mga pangangailangan. You are our great provider. You are our good shepherd, and we shall not want. Panginoon Diyos, amin pong tuloy na ipinapanalangin ang lahat ng mga resources ng amin pong mga pangailangan, mga trabaho, negosyo ng mga kapatiran, wisdom, guidance na nagmumula sa inyo, patuloy namin panalangin. At sa lahat po, Panginoon, na amin pong mga kaloob sa umagang ito, we pray na to Lord ay magamit mightily sa ngayon sa inyo pong layunin, purpose, na mapalago ang iyong gawain sa iglesyang ito. Kaya nagpupuri po kami, nagpapasalamat sa lahat ng mga kamay na iyong ginagamit upang makatagpo ang lahat ng mga needs ng iglesyang ito. Kaya Lord, we pray and we ask sa pangalan ng iyong anak, in Jesus' name, Amen at Amen. Okay po, tayo po yung magbigay. Di mangangamba sa kawalan, pagpapala mo'y laging laan. Di matatakot sa panganib, pagkat naririyan ka palagi. Di matitinag sa pagsubok, ang pagsama mo'y tiyak.
tiyak at lubos, di mapipigil sa pag-awit. Pagkat ikaw ay mabuti, pagkat ikaw ay mabuti. Ikaw ang aking pastor, hindi magkukulang, sapat na at higit pa. Biyaya mo'y sagana at umaapaw, sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang mamahiling pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na at higit pa. Di matitinag sa pagsubok, pagpapala mo'y tiyak at lubos, di mapipigil sa pag-awit. Pagkat ikaw ay mabuti, o napakabuti. Ikaw ang aking pastor, hindi magkukulang, sapat na at higit pa. Biyaya mo'y sagana at umaapaw, sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala na nang mahihilig pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na at higit pa. Amen. Ngayon po, dadako po tayo sa ating pong mga pagbati ng mga kaarawan. Happy birthday! Happy birthday, September 10. Brother David Melendez. Uy, ka naman. Tatlo po to. Brother Edu Bautista. At Sister Micah Rezos. Ngayon po yun. Wala na po. Wedding anniversary. Meron ho bang magdiriwang ng wedding anniversary? Meron ba tayong bisita sa umagang ito? Ngayon lang po nakadalo. Wala din. Sige po, kung wala po, sige po, pag-pray po natin yung mga kapatid po natin na magdiriwang ng kanilang mga karawan. Hallelujah. Makapangyarihang Diyos, dakila at banal, amin pong idinadalangin at pinapasalamatan, Ama, ang buhay po ni na David, Brother Edo, Sister Micah, na magdiriwang ng kanilang karawan sa araw na ito. We just pray, Father, for your guidance and direction be upon them. May you give them, Father, all the desires of their heart. And just pray that may they also fulfill your purpose in their life to serve you mightily according to the gift na inyo pong pinagkatiwala sa kanila. We also pray, Father, patuloy na blessing sa kanilang pong mga trabaho, kalusugan, kalakasan ng kanilang mga pisikal na katawan, Father, heads of protection sa lahat ng kanilang pong mga pinupuntahan. May we glorify your name sa lahat ng aspeto ng kanilang buhay. Bless them, Father, sa lahat ng kanilang pong buhay, coming out, coming in, Panginoon. This we ask and pray, Father, in Jesus' name. Amen at amen. Palapakan po natin. Happy birthday sa lahat ng mga kapatid po natin. Baka naman. Sige po, ngayon po, tayo po ay announcement po. Announcement. May patuloy po namin pong kayong inaanyayahan sa ating pong mga Bible study. Every Wednesday po to through online. 7 po ng
sharp po, 7 po ng gabi, every Wednesday po yan. At prayer meeting, patuloy po namin po kayong inaanyayahan na makibahagi po sa pananalangin. Every morning po yon 5 o'clock, through Facebook din. At sa gabi, alas 8, every Friday, Saturday, at Monday. Yan lang po. Saka, ngayon po, mayroon po tayong plano sa mga kalalakihan dyan. Mayroon pong tayong gagawing ayun pala, September 17, kababaihan muna. September 17, 2023. Ano yan? 12 onwards. Ano yung 12 onwards? Ano yung 12 onwards of... 12 noon. 12 noon. Sige po, mga kababaihan po yan. Mark your calendar po, Panginoon, September 17. Sige po, magpalista po kayo doon sa mga... Sino po naglilista? Sister Amy po. Yung mga nanais na makibahagi po ito. Napakahalaga po ito para kayo po ay magka-acquaintance at malaman nyo po yung mga gusto at hindi gusto ng bawat isa. At lalong higit, ma-utilize po yung mga gift magamit po kayo sa iglesyang ito. Ganon din po sa mga kalalakihan po. Mayroon po tayong fellowship po, Brother Big, second Sunday. Second Sunday po, next month. Next month po yon. Ihanda niyo po, i-free niyo po yung, gagawin po natin to after the service. Sa Tanay ba, Brother Big? Sa Tanay. Tanay Feast of Harvest Christian Ministry. Dito po. Marami po tayong gagawin dyan kasi tayo po ay siguro mag-iilik ng ating pong mga bagong depende po sa move ng Holy Spirit. Sige po. Basta i-pray po natin yung ating pong time, ihanda po natin. Mga kalakihan, second week po yan ng October. Amen po ba? Youth Fellowship po sa kabataan. Every third Sunday of the month, 12 din po, pagkatapos po ng service ng umaga. See you there. Saan po gagawin? Sa may conference room. Tanay. Amen. Purihin po, Panginoon. Sige po, wala na po tayong ibang announcement. Tinatagawag na po ang ating mong pastor. Amen. Purihin po ang Panginoon. Tunay nga po na napakabuti ng ating Diyos. Sister, pwede bang pakibalik uli dun sa announcement natin kanina? Sa mga kababaihan. Ayan, sabi dito, naunahan kami ng mga kababaihan. Women's Fellowship, September 17. After po yan ang ating church service. So probably mga 11:30, we're done. And then yung mga kababaihan po, gulatin nyo po yung inyong leader. Lahat kayo dumalo. Amen po ba? Huwag po kayo mag-alala. God will provide. May lunch po iyan. Kasi baka isipin nyo, baka kailangan ko ba magbaon? O hindi nyo na po kailangan magbaon. After the service, may fellowship po ang mga kababaihan. Lunch fellowship po ito. Sa Tanay, Feast of Harvest gagawin. Dito po, dito nyo po gagawin yan. At ano po yan? Fellowship lamang po kasi tandaan nyo po, simula po nung tayo ay dumaan sa pandemic, tapos nung bumalik on-site po tayo, dumami na rin po yung mga kababaihan. Para po lalo po tayo magkakilakilanlan. Minsan po kasi sa sister lamang po, yung mukha lang yung nakikita natin. Walang pangalan yung mukha. Basta si sister yun. Kaya tuloy pag nakasalubong sa kalye, sa mall, uy sister, nakita ko si sister. Sino sister? Siya yung nakaupo dun sa may bandang likod. Kasi mukha lang siya, wala siyang pangalan. So ito po yung pagkakataon na magkakilakilanlan at mailalatag po ng inyong leader, ni Sister Linda Soriano, kung ano po yung mga gawain ng mga kababaihan. Purihin ng Diyos kasi unti-unti po talaga na-activate po yung mga bawat ministry.
At gayon din, siyempre po sa mga kabataan, next slide please. Third Sunday naman po kayo. Kasabay, o nga, third Sunday na nga pala yung next Sunday. So doon naman kayo sa conference room sa Tanay Peace of Harvest Christian Ministry. So may lunch din yan. Kaya mga kabataan, yung mga naka-online, so inimbitahan po ang bawat isa. At ang mga kalalakihan, by October, magsama-sama po tayo na magkaisa ho tayo sa gawain ng ating Panginoon. Suportahan din po natin ang ating leader, si Brother Vic. Sabi nga, saan tayo kapatid? Sa Tanay Peace of Harvest dito. Kasama na po yung lunch. And then doon po mailalatag po yung mga marami pang gawain na inaatang sa mga kalalakihan. Marami po yan. Bibisitahin po natin yung iba pa nating kapatiran. Muli po, alam ko po, wala po tayong naririnig dito no, sa speaker dito. Amen po ba? Pati po dito, wala po. Ang naririnig lang ho natin dito, purihin ng Diyos. Binigyan ho tayo ng bagong speaker. Hindi ho yan pangkaraniwang speaker. Imported po yan. Ganun ho tayo ka-special sa Diyos. Amen. Glory to God. Ganyan ho tayo ka-special sa Diyos. Kaya lang po, nainggit po yung mixer. Nainggit po yung mixer. Kaya kung sino man po ang iniimbitahan, tama ba? O kung sino man po ang merong nararamdaman na udyok ng banal na espiritu, kanina po naka-flash po dyan sa mga online, naka-flash po dyan yung numero po ng ating treasurer. At sa mga on-site, kung gusto nyo pong i-bless at maging kasangkapan ng ating Panginoon sa pamagitan ng pinansyal na pagpapala, pwede po, welcome po iyan. Lagay nyo lang po sa envelope, lagay nyo po doon for sound system or music ministry. Ganyan din po online, alam ko po, pa nag-send po through GCash, may message po yun eh. Para yung treasurer po natin, alam niya kung saan nyo po pinagkakaloob yung pagpapala na pinagkaloob sa inyo ng ating Diyos. Amen po ba? Kaya ipanalangin po natin na loobin ng ating Panginoon na yung mixer ho natin, mapalitan din ho ng kagaya po nitong mga speakers na to. Sa mga kapatiran na patuloy na nananalangin para po sa ating mga kagamitan, sa ating simbahan, maraming salamat po. Alam ko po na ang bawat isa sa atin ay maaari ding gamiting instrumento at kasangkapan ng ating Panginoon sa pinansyal na pagpapala. Amen po ba? Amen. Sige po, tayo po'y tumayo. Tayo po'y manalangin. Hallelujah, Lord. Diyos, Ama na nasa langit, kami po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa umagang ng ito, Panginoon, sa oras na nagdaan, na kami ay inyong iningatan at patuloy, Lord, na malayang kumilos ang banal na Espiritu sa bawat isa sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sa mensahe mo sa bawat isa sa amin. Sa aklat po ng Lucas 7, Panginoon, na may kalungkutan, ngunit andoon ang pag-asa kung kami ay sa inyo lamang po kakapit, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa patuloy na provision mo sa bawat isa sa amin. Sa mga trabaho na aming tinatangkilik, na ginagamit yung pundaluyan ng pinansal na pagpapala, sa mga negosyo ng mga kapatiran, Lord, na patuloy niyo pong pinalalago, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Gayon din, Panginoon, sa mga lingkod mo, na patuloy na nagpapagamit sa inyo mula po sa aming mahal na pastor, Pastor Archie, ang inyong lingkod, si Pastor Elmer, ang mga board of elders sa panguna po ni Brother Boy, ang mga ministry heads, Panginoon, at mga miyembro nito. At sa lahat ng mga kapatiran na naririto, maraming salamat, Panginoon, na ang aming hangarin, Panginoon, at dalangin na kayo po ang maghari sa aming buhay. Alam po namin at tanggap po namin, Panginoon, na wala po kaming mararating. Anuman ang aming kinalalagyan ngayon, lahat ng ito, Panginoon, ay nagmula sa inyo. Kinahabagan niyo po kami, Panginoon, kaya po kami naririto. Kaya kami ay patuloy na sa inyo lamang po dumidepende, nagtitiwala, at ang aming pag-asa sa inyo lamang po namin inilalaga. Kaya Lord, sa pangalan ni Jesus, sa buong linggong paparating, patuloy Lord na ikaw ang maghari sa aming buhay, makita ka sa aming mga kilos at gawa, at sa aming pananalita, makapagbigay ito ng encouragement sa mga nangangailangan,
At patuloy, Lord, na ikaw ang maluwalhati sa aming buhay. Gayun din, Panginoon, ingatan niyo po ang bawat isa sa amin. Gayun din ang aming mahal na pastor, ang kanyang pamilya. Gayun din ang aming mga kapatiran na umakyat ng puray ngayong umaga. Sila po ay makakauwi ng nasa maayos sa kalagayan at darat na ng kanilang mga mahal sa buhay ng nasa maayos na kalagayan. Kaya Lord, aking panalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Diyos Espiritu Santo, mapangyari Lord sa bawat isa sa amin dito, 10 na aming mga mahal sa buhay at sa mga kapatiran na makakatungay sa social media ng aming Sunday service na mapangyari ang nasa aklat po ng bilang 6, 24-26. Pagpalain nawa at ingatan kami ni Yahweh, kahabagan nawa at subaybayan kami ni Yahweh, lingapin nawa at bigyan kami ng kapayapaan ni Yahweh, ngayon at magpakailanman. Ito po ang aming panalangin na may pasalamat sa tayong pangalan ni Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. Muli awitan po natin ang ating Panginoon at tayo po ay magkamayan sa bawat isa. Amen. Ika'y buti mo, O Panginoon ko habang buhay. Ika'y pupurihin sa tinig na aking tagay. Lahat ng tao sa sanlibutan magtipon-tipon upang sambahin ka, purihin ka. Hallelujah, hallelujah, purihin ka, O Diyos Ama. Purihin ka. Hallelujah, hallelujah, purihin ka, O Diyos Ama. Purihin ka. Magandang umaga po sa bawat isa. God bless us all. Mo, Panginoon ko habang buhay. Lahat ng tao sa sanlibutan magtipon-tipon upang sambahin ka, purihin ka. Hallelujah, hallelujah, purihin ka, O Diyos Ama. Purihin ka. Hallelujah, hallelujah, purihin ka, O Diyos Ama.